Minsan nang nadulas sa kahabaan ng kaling ito sa Barangay Lower General Luna, Baguio City si Nanay Sita. Ang itinuturing na dahilan ang anyay madulas na tactile. Kaya ngayong umuulan, hindi niya maiwasang mangamba. Lalo't bukod sa kanya, ilang mga residente at estudyante ang nabiktima nito. Marami po talagang nadudulas. Lalo na pag umuulan, ano po siya, yung madulas pag tinatapakan yan. Kung siya nga raw ang tatanungin, mainam na baklasin na lamang ang mga tactile. At least, hindi ka na naaalangan na maglakad. Yun lang po. If umuulan po, ganun, syempre rain-prone area po ang Baguio every hapon. Kahit naman po guide siya ng mga people with disability, parang mahirap din kasi paano pag dumadaan sila doon ng basa, may tendency na madulas sila, tas given na hindi pa sila nakakakita, mas mahirap. Abril taong 2020 nang ikabit ang tactile sa kahabaan ng Upper Bonifacio Street. Layon kasi nitong gawing mas inclusive ang lungsod para sa mga persons with disabilities, partikular na yung mga may problema sa paningin. Nagsisilbi kasi itong gabay para sa kanila. Yun lang dahil sa mga natatanggap na reklamo mula sa mga residente. Tinanggal ito at inilipat ng Department of Public Works and Highways noong 2021 na sinundan naman ng utos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na itigil ang paglalagay ng mga ito at simulan ng baklasin. Papalitan natin ng mga yung talagang international standard. Kasi nga, naisahan tayo dun eh. Diba? Only to find out na hindi pala yung standard. Reject pala yun, yung dating nailagay ng DPWH. But we were assured, ang local government, na yun yung standard. But when we did our research, lumalabas na reject pala yun. That's why we're doing our best na mag-apply ng mga kung ano-ano mga pintura para maging safe siya. Pero unfortunately hanggang ngayon, nahihirapan pa kaming i-develop yung material na pwede naming i-blend dun sa tactiles. Pero tayong nilagay na sample dun sa General Luna. Unfortunately, naging maganda yung non-slip siya. Kaya lang, ang bilis mag-accumulate ng dumi. Sa kasalukuyan, plano ng lokal na pamahalaan na palitan ng mga lumang tactile ng mga non-slip tactile upang matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian, lalo na ang mga persons with disabilities. Isasama rin ito sa 250 million peso budget para sa multi-year sidewalk improvement program ng lungsod sa susunod na taon. Pag-aaralan din ng pamahalang lungsod ang iba pang mga lugar na kailangang isaayos upang mas mapabuti ang accessibility at kaligtasan ng mga persons with disabilities sa Baguio City. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.